I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga base, sa mga Marcos loyalists and supporters. Hello. Nako, mayroon tayong upload videos, update guys tungkol po dito kay Guaping, no? Na si Alice Goot. Ayan, tuloy. Saludos tayo sa ating mga autoridad at siyempre sa mga senadors na talagang tinutukan itong pagkatao ni Alice Go, dahil alam po din natin na sabi nga ng iba, isa po siyang ay spy, no? Ang pinakaingatan natin dito is yung ating national security, no? Kasi sa ganitong mga aliens, mga kababayan, kailangan maging maingat ang ating pamahalaan dito. Baka napupugaran tayo. Kaya nga pinupugaran na tayo ng pugo, no? Sabi nga ni Dugas, illegalize daw yung pugo. Kaya parang ito ang resulta, mga kababayan, ha? Kumaga na mamayagpag ang mga pato sa Pilipinas. Kaya ito na, no? Kanino bang legacy ito si Go? Kayo na pong balang guys, kayo na pong balang mag-isip. So dahil dito mga kababayan, sabi po ni Senator Gatchalian, basahin po natin mga base. Pusong pasasalamat sa pagtutulungan ng ating mga ahensya, isang malaking hakbang para sa pananagutin ang mga nagkasala. Dapat lang, no? Pag nagkasala ka, dapat manugot ka, hindi yung puro to do deny, to do tago. Ganun ang mga may kasalanan guys Pag may kasalanan ka, nagtatago yan tulad ni Kibuloy. Kung wala kang kasalanan, hindi ka magtatago. Bakit? Siyempre, mismo sarili mo, dadali mo sa korte. Patunayan mo doon na wala kang kasalanan. Actually, itong ito si Alice Go. Grabe ang issue tungkol sa kanya, mga kababayan. Sabi ko, babaeng tao, sindikato. Freeze orders asset ni Alice Go at ng kanyang mga kasamahan. Agoy. Bank account. Ayan, real estate, properties, high value personal properties, motor vehicles, luxury car, SUVs, and helicopter. Dapat lang, di ba? Grabe, mautak ito mga besa. Ayan, inutos po ng Court of Appeal na i-press lahat ng pag-ari-ari, mga ari-arian ni Go. Dapat lang, di ba? Kasi iniingatan natin dito, itong national security natin, no? At saludo rin naman tayo kay Senator Gatchalian, kay Madam Ontiveros, dahil sila po ang nagpupursige para tutukan ito, no? Alam nyo guys, ito si Ontiveros, hindi ako fan yan. Dilaw yan po guys. Pero sabi ko nga, pagdating sa national security, pag-aari ng bansa, yung mga dilaws talagang may pakialam yan. Hindi tulad ng iba, yung iba dyan na kahit sabihin mong napupugaran tayo ng mga pugo, walang pakialam. Mas maluwag pa ang kamay nila sa mga pato, kamo. Ito yung nangyari sa West Philippines sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. na bunyag yung mga secret deal na yan. Di ba? Sabi nila, kung wala bakit sa panahon ni PBBM maraming nangyayari dyan sa West Philippines ganun ba yon? Kung hindi pala siya naging Pangulo, hindi natuklasan ng secret deal. Hindi pala natin natuklasan na yung Ayungin Shoal hindi na pala sa atin. Di ba? Pero dahil sa magaling ang Pangulo, ayan, binunyag lahat, maraming natuklasan. Kaya yung iba naman, tudo paninira sa kanya. Di ba? Iba yun si Pangulong Marcos Jr. Iba yung walang pabor-pabor dito. Batas is batas. Kasi ang Pangulo sumunod din naman talaga sa batas. Walang paboran dito, wala tayo sa panahon ni Dugas at saka ni Corimao. So dahil dito mga bes, ano ang kapalagayan nyo? Dapat ito ikulong ito no? Para makita ng lahat na talagang umiiral ang batas sa atin sa Pilipinas. Ang justice system ng Pilipinas, 'di ba? Pakita natin sa buong mundo na hindi po tayo kayang utuin ng mga pato. Yan kasi ang legacy ni Dugas, sabi ng mga nagko-comment. So dahil dito guys, panoorin niyo po ang balita po ng GM News 24 oras. So see you again mga kababayan on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines. Agoy.
Ako, ang daming pera ito guys ha. Eto na. Helicopter, 12 sasakyan, 12 real properties at 36 na bank accounts. Ang mga ari-ariang yan ni Bamban Mayor Alice Go, inisyuhan ang freeze order ng Court of Appeals. Hiwalay pa yan sa 21 frozen bank accounts ng QJJ Farm at QJJ Embroidery na family business ng mga Go na sakop ng utos. Pag isinama ang nakapangalan sa 6 na iba pang sangkot umano sa iligal na pogo at 9 na kumpanya, aabot sa 90 bank account ang frozen. Kabilang ang mga kasosyo umano ni Go na si Wang Ziyang, isang Chinese fugitive, at si Zhang Ruijin at Lin Baoying na sangkot din sa money laundering case sa Singapore. Lumitaw sa investigasyon ng AMLAC na nagkamal ng malalaking transaksyon at pag-aari ang mga individual, kaya pinaghihinala ang sangkot sila sa money laundering at human trafficking. Nanggagaling sa iba't ibang lugar, pumapasok sa bank account ni Alex Go in the amounts of billions, tapos lumalabas to sa iba't ibang individuals at corporations, particularly dito sa pagsasagawa o pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Aniya, freeze ang accounts ni Go at iba pa dahil hindi maipaliwanag kung saan galing ang laman nitong halaga na karamihan ay galing sa China at ipinapadala sa iba't ibang individual at korporasyon. Kung tinignan mo yung income statement niya, lugi yung kanyang mga corporation eh. So sabi rin ng AMLAC, pareho sa findings namin na hindi niya ma-justify kung saan nanggagaling. Mataas ang probability nito na money laundering ang nangyari. Kaya na-freeze ka agad yung asset. Kasi kung hindi mo i-freeze to, ang pera madaling mag-transfer. Dahil 2019 pa ang unang malaking transaksyon, tanong ni Gatchalian, bakit hindi ito ni-report agad ng mga bangko? Obligado silang gawin yan kung mahigit kalahating milyong piso ang transaksyon o kung suspicious transaction o hindi maipaliwanag kung saan galing ang pera. Mayroong pagkukulang yung mga bangko dahil bakit 2024 lang nila na report? Meron din akong suspetsa na itong mga bangko, meron din ganitong tsabahan. Noong Miyerkules ay naghain na ng money laundering case ang AMLAC laban sa mga individual at korporasyon na freeze ang mga account. Inalmahan naman ng kampo ni Go ang paglalabas ng mga bank account na aniyay confidential at saklaw ng Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Humiling na ang komite sa Senado ng arrest order laban kay Go, bagamat wala pang inilalabas ang Senado. Nakamonitor naman ang Bureau of Immigration. So far po doon sa records natin kay Mayor Alice Guo and Guo Huaping, wala po tayong nakikita na recent travel records niya palabas po ng bansa. Sa mga kasamahan po nila, wala rin po tayong nakikitang recent na travel records. Although tandaan po natin na lookout bulletin lamang po ang in-issue sa ngayon. Ang ibig sabihin po noon ay maaari pang lumabas ng bansa yung mga nakalista doon.